Magandang hapon po muli. Ito po, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Michelle Aragones. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. At mga ka-fishers, ipakikita ko sa inyo ngayon yung ating hito farming project. Ito po yon. Meron po tayo pagkasalukuyan, dalawa pong fish pond para po sa ating mga hito. Ito po ay concrete pond. Dati po itong pabuyan. Kinonvert lang po natin sa fish pond. Pinalatadahan ho namin at nilagyan po namin ng waterproofing. Nung dumating po yung ating fingerlings na hito, dito po natin inilagay sa pond number 1. Nandyan po silang lahat. Yung 400 plus na hito fingerlings. Within the month, napilian po namin sila nung tinatawag na shooters. Kasi meron po talagang, sadya po, meron pong lumalaki ng mabilis. Tawag po doon ay shooters. Sa weekly po namin pagpapalit ng tubig, pinipili po namin yung shooters na yon at inilagay naman po namin sila rito sa pond number 2. So nandito po yung ating malalaking hito at nandito naman po sa kabila ang maliliit na hito. Graded na po sila. Ngayon, may nakikita po kayo ngayon dito. Dito po bakit po merong kulambo or merong fishnet sa ibabaw. Ang layunin po nito ay para po, unang-una, hindi po papatak ang mga dahon ng puno ng mangga direkta sa pond. Masasalo po nitong fishnet. Pangalawa, na layunin po nitong fishnet ay hindi po maagaw o makuha at makain ng mga predating birds o predator birds yung atin pong mga hito. Marami pong kingfisher sa paligid, kayang-kaya pong dagitin ang ating mga isda. Pero malaki pong tulong ang fishnet. Karugtong nitong pond number 1, pabuyan din po, dalawa po pong pen. Ito po ay i-convert din po natin sa fish ponds. Hihintay pa lang po natin yung ating funding bago po natin mapagawa ito ulit. So ito po, mapapalitan na po itong pintuan ng hollow blocks. Kasarap po yan, i-seal po yan, at atin pong pasisimentohan yung sahig ng maganda at yung mga dingding. At lalagyan din po siya ng waterproofing. At meron na rin po akong binili sa Lazada na para po dito yung covering na ilalagay po rito. Magiging straight na po ito at lalagyan din po natin ito ng patubigan. Yan. Yan po natin lalagay yung ating mga bawat pen o bawat pond ay magkakaroon po ng kanya-kanyang gripo. Nakalimutan ko pong banggitin kanina, malaki po ang naitutulong nitong aerator. Bumili po ako ng mababa naman po ang wattage nito. Ito ay nasa 5 to 10 watts lang. At nakaka-erect po siya ng tubig. Para po ang ating mga hito ay hindi po nahihirapang huminga kapag dumumi na po yung tubig. Sa ngayon po, dahil magpa 5 months na po yung ating mga hito, every 2 weeks ko po pinapalitan yung tubig. Pero before that, weekly po talaga yung pagpapalit namin ng tubig. Kasabay po ng pag-aalaga natin ng mga hito,
ay gumawa po tayo ng ating isa pong pasilidad. Ito po yung Azolla Pond. Ang Azolla Pond po natin ay para makapag-grow po tayo ng mga azolla. Dahil ang azolla po ay isa pong aquatic fern. Siya pong halaman na tumutubo, nabubuhay po siya sa ibabaw ng tubig. At maganda po siyang source ng protina para sa ating mga alagang hayop tulad ng manok at ganun din sa isda. Ito po, ating Azolla Pond ay meron pong nakalagay po dyan sa loob na 12 hito. Ang dahilan po kung bakit tayo naglagay dyan ng isda, para kung magkakaroon man ng kitikiti, dahil ang lamok nga po ay nagbre-breeding sa may tubig, yung kitikiti po yan ay kakainin po ng ating mga isda para hindi po magkaroon ng problema sa pagdami ng lamok sa ating lugar. Ganun din po, ang isda na ito na inilagay natin dito ay isa rin pong pangontra sa mga palaka po na sumasampaho dito sa loob ng pond. Ang mga palaka po yan ay magbre-breeding, iitlog at magkakaroon po ng mga butete. Pero sa itlog pa lang, kinakain na po sila ng isda. Nilagyan po natin ng ganito. Yung UV rays na pansala. Yan, sinasala po yung init ng araw. Dito po sa Masinloc ay napakainit po talaga ng sikat ng araw. Kaya madali pong lulutong yung atin pong tolda. So ito pong ating Azolla Pond ay yari lang po sa tolda. At saka buho, yung pinaka-frame. Ngayon po, naglagay po tayo nito para po maprotektahan sa UV rays, ultraviolet rays, yung atin pong tolda para hindi po siya gagato kaagad. Mapapakinabangan po siya natin sa mahabang panahon. That's all mga ka-fishers. Please do subscribe sa aking channel, Fishers of Men. At para po kayo ay updated, pindutin nyo na rin po yung notification bell para po sa mga bagong upload po. At huwag nyo pong kalimutan, kayo po ay mag-comment kung kayo po ay mayroong mga tanong. Maraming pong salamat. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle